Well, when I was younger, kasi yung Jensan part ng Davao Region eh. So, Jensan part ng Davao Region eh. So, Jensan part ng Davao Region eh. Well, when I was... Lovely Granada mga kababayan. Ito yung babaeng nag-viral ngayon na sa interview ng Billionaire Channel mga kababayan, lantaran niyang hinamon si Vice President Sara sa isang debate umano. Sa tatlong isyu ang gusto niyang idebate mga kababayan, itong drug war, political dynasty, at saka governance. Governance and vision, mga pananaw umano sa panggobyerno natin ngayon. Dati itong daily life vlogger na nag-shift noong September of 2025 ang political vlogger. Nakapagtapos ito ng early higher education sa Central Philippine University sa Iloilo City mga kababayan at sa University of Bohol din. Central Philippines University class of 2008 at sa University of Bohol class of 2016 sa kursong Business, Arts and Education. At kasalukuyan itong nag-aral ngayon sa Ateneo de Davao. Ang kursong kinuha nito ay Arts and Sciences. Isa itong anti-fake news advocate mga kababayan. Itong si Lovely Granada. Ma'am, kung makipagdebate ka ni Vice President Sara, ma'am, aralin mo muna. Aralin mo muna kasi si Vice President Sara, abogada yan. Ito nga lang pinanggalingan mong lugar, hindi mo na alam eh. Hindi mo na alam yung historical background eh. Ang General Santos City, ma'am, ay hindi yan part ng Davao Region. Hindi yan part ng Davao Region. Ang General Santos City ay isa yang independent city, highly urbanized city na kabilang sa South Cotabato. Ang Suksargen composed of two provinces and one component city. South Cotabato, Sarangani Province at General Santos City. Ang General Santos City, yun ang nagsilbing regional center ng business and trades sa Suksargen. Dati ito part ng Region 11 sa Davao Region. Noong September 2001, sa bisa ng Executive Order number 36, nilipat ito sa Region 12. So ito na yung Suksargen. Dati itong tinatawag na Dadyangas or Buhayan. Noong 1954, pinalitan ito ng General Santos City in memory of the late General Paulino Santos. Yun yung leader ng mga early settlers dyan sa lugar na yan. So yun ang background, ma'am, sa hometown mo na General Santos City. Hindi yun part of Davao Region. Nagkamaliho kayo. Binago na ho yan sa bisa ng Executive Order number 36 noong September of 2001. Nilipat na yan, nagiging Region 12 na yan, Suksargen, South Cotabato, Sarangani Province at General Santos City. So dyan pa lang, ma'am, makukoreksyonan ka na namin. Pag sabihin mo makipagdebate ka ni BP Sara, dito muna sa mga DDS ka muna. At nakapagtataka lang kasi napakabilis mong nag-viral, napakabilis mong nag-trending eh. September pa ho kayo of 2005 nag-umpisa ng political vlogging. At mantakin mo, lahat na media, mainstream, social media, kalat na kalat na yung pangalan mo. At saka na-interview ka pa sa Billionaire Channel, Biruin mo yan.
At kami ba'y maniwala na walang haligi sa iyo, walang nag-i-endorse sa iyo, walang nag-a-assist sa iyo sa ganong mga pamamaraan? Anyway, kung halimbawa ikaw talaga yung kusang nagbigay ng hudyat sa mga mainstream media, sa anumang mga media outlets na i-interviewin ho kayo, ay para namang hindi naman siguro kakagat yung mga malalaking media network dito sa bansa natin kung wala talagang nag-a-assist sa'yo na kilalang tao. So doon pa lang mama, ililecture na kita. Kasi mali, dyan pa lang sa tinitirhan mo, hindi mo na alam yung historical background ng tirahan mo eh. So, mag-aral ka muna bago ka makipag-debate sa Vice President natin, kasi sa educational background mo, mga minors lang yung laws mo eh. Wala kang background sa abogasiya eh. So, si Vice President Sara, hindi naman yun bukalista, hindi naman yung bukal mananalita in terms of laws, pero bilang isang abogada, aralin mo muna bago ka makipagdebate. Baka nga sa mga DDE supporters pagpipistahan ka na eh. At parang iba yung pananaw mo ma'am eh, kasi grassroots ka ng Mindanao at na-experience mo, nasisilayan mo yung governance ng Davao City, kasi since 2021 nandiyan ka sa Ateneo de Davao eh. Ramdam mo yung governance diyan, at bakit ganun yung nagiging prinsipyo mo dito sa Duterte leadership? Mayroon bang namamagitan? Mayroon ka bang na-experience sa mga Dutertes na hindi mo nagustuhan, kaya ganun na lang kabukal yung advokasya mo na labanan mo ang Duterte governance? Mag-aral ka muna ma'am. Aralin mo muna mabuti, kasi hindi ka panipaniwala na walang namamagitan sa'yo na ma-interview ka ng mga malalaking mga media networks. Sos, hindi ka panipaniwala yung mga advokasya mo. Baka isa ka sa mga bulag kahit dilat ang mga mata.